Lalawigan ng Aklan, dapat mong malaman na malapit na ang iyong kaligtasan. Ang mga araw ni Noah ay dumating na. Nandito ako ngayon sa inyong kalagitnaan upang ipahayag ang tungkol sa salitang nagbibigay buhay. Si Jesucristo, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ito ang pangako sa atin na buhay na walang hanggan kasama ng ating Ama. Ngunit baka mayroon sa atin ang hindi makatanggap ng pangakong ito dahil hindi natin tinanggap ang mabuting balita ng may pananampalataya, sapagkat umiinom tayo sa baso ng Panginoon, ngunit umiinom din tayo sa baso ng Diablo. Nagpupuri tayo sa Diyos, ngunit sinasayawan naman natin ang Diablo sa TikTok. Mga sayaw ng kahalayan, mahahalay na kasuotan at mga makamundong tugtugan. Nagbabasa tayo ng Biblia, ngunit nanonood naman tayo ng pornografiya. Humihingi tayo ng tawad sa Diyos, ngunit hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa at nagtatanim tayo ng sama ng loob. Ang ating mga puso ay puno ng kasakiman at pagkainggit. Mahilig pa rin tayong magsinungaling at manira ng kapwa. Ang ating Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin na tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Subalit kung tayo ay namumuhay sa liwanag tulad ng ating Diyos na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang ating mga kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang mga umaamin at tumatalikod sa mga iyon ay pagpapakitaan ng awa. Aklan, sinasabi ko to sa iyo upang huwag tayong magkasala. Ngunit kung mayroon mang magkasala sa atin, mayroon tayong tagapagtanggol sa Ama, si Jesucristo, ang banal at matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging ang mga kasalanan ng buong sanlibutan. Subalit matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan